Hi mga Amega, so let this be a reminder nga we have to be very, very careful bisag sa atong own country. If dili kaayo mo naga-travel or wala pa mo nakasuway og travel, be really mindful, especially sa airports, because you won't believe it. You won't believe it nga na-scam ko sa Mactan International Airport. Na-scam ko sa mga staff mismo. And you know what's very funny? Kay, I don't mind paying. Kay, di man sa to akong kwarta, okay? Yeah, naamay nagpasabay na ako ato. I really don't mind paying. Kay, expected naman to namo sa akong friend nga, magbayad yun mig excess, right? But the very funny thing is that they talk me out of it. Kana murag distract yun ko nila nga to the point kay murag kog na loading ba? As in murag kog na loading nga nihatag ra ko sa kwarta. And after sa paghatag na kog kwarta, niingon pa jud ha. Wa pa yun sila na kontento sa ilang giscam sa ako. Ningon pa yun, ikaw nalay bahala na mo, ma'am. Pila sila kabuok. Mga ground staff. Mga ground staff sa Mactan International Airport. So, aligri kaayo no, nagkuan ako. Naghatag na kog specific amount. Wala ra na ako gi-check ang resibo. So, it's on me. It's my fault. Sige, ako na. Kasalanan ko na naman. Akong sala, kay while nag-atubang ko sa ilaha, wala na ako na-check ang akuang resibo nga ilang gihatag sa ako because I was panicking na kay muagi pa kog immigration. I only have 40 minutes left before sa ako ang flight, okay? So murag wala na koy time nga mo check pa sa akong resibo. But again, that's not an excuse. Again, it's my fault. So ang ilang gi-declare ko no nga akong bayranan sa excess baggage, which is very funny kay niabot siya 12K. Kay ang per kilo ko no is 1,750 ba to? Ingon ana. So, na-shock ko niya na ko nga, this is not the first time I've traveled. Okay, obviously ang akong passport naghanog stamp, and every time mag-excess ko, i-per kilo na nila or i-cargo. So, ang pinakadako nga akong nabayaran sa akong excess baggage before is 300 something or 500-ish per kilo, okay? Presyohan kag 1,750. So, anyhow, wala na ko'y time makig-argue, nihatag na lang ko sa kwarta. Okay, anyway, it was funded man sa akong friend, kaya nasa Filipino store sa kuan, sa Phuket na siya Pinoy goods nga store. So, iyahaman to mga items. So, okay, hatag ko. Pagkahuman na kog hatag, niingon pa jud, ikaw nalay bahala na mo, ma'am ha. Pila sila kabuok. Then ako, wala na siya ko'y kwarta, miss. Kuan na lang ni 1,000 na lang ni kamo na lay pagbahin-bahin ni anak pa ko because I was thinking nga they were honest sa ilahang gi-charge sa ako Onya, mind you ha, ang excess baggage na ako is just 9 kilos. Okay, 9 or 8-ish ana. Onya, kadto ko no hay kay 1,750 per kilo mo to ilang gi-charge sa ako. Ilan ako no hay kung gitaga discount ato sa ilang gisukot nga 12K sa ako Pag-abot na ako sa airplane, kabalo mo pilay nakasuwat sa resibo. 6,000 ra. Yung sa OR. 6,000 ra, guys. So, na-scam ko nilag mga 5K kapin. Nangayo pa sila og kuan. Ikaw na'y bahala na mo, ma'am ha. Napa sila'y pinaana. Ay, nako. Usahay lisod ka, i-defend ang atong own people, no? Kay sila naman sa maghatag og rason nga nung naikaistorya ang mga AFAM, ang mga turista. And kuan na lang ta usahay, muana na lang siguro ko nga di ko Pilipino, muana na ko Indonesian ko total mauram tagnaw. Kay may pang mga Indonesian, mga honest pa. Unya, grabe pa kaayo when it comes to hospitality. Oh my gosh, number 1, di na jud ko muana nga ang mga Pinoy number 1 sa hospitality. No. Indonesian, diritas Indonesian, kay murag halos na lang kakuguson pa dong sa imong kwarto. Anyway, na-relieve na sad ang akong kuan. Nabalik na sad ang akong sapot. And it's not just that ha. Daghan pa kay kung may experiences sa Cebu nga about anong scam, but let's just leave it there. Kay one chika at a time.